Day 37, Exodus 22 to 24. Sabi sa chapter 22, kapag ang isang tao ay nagnakaw ng baka o tupa at ito'y pinatay at ipinagbili, papalitan niya ito. 5 ang ipapalit sa isang baka at 4 naman sa isang tupa. Kailangan siyang magbayad. Kung walang ibabayad, siya ang ipagbibili at ang pinagbilhan ang ibabayad sa kanyang ninakaw. Kung ang ninakaw naman ay makita sa kanya at buhay pa, doble lamang ang ibabayad niya. Kapag ang magnanakaw ay pumasok ng gabi at siya'y napatay ng may-ari ng bahay, walang pananagutan ang nakipatay. Kung ang pagkapatay ay naganap pagkasikat ng araw, mananagot ang nakapatay. Kapag ang hayop na alaga ay nakawala at nakapanira sa bukid ng iba, papalitan ng may-ari ang anumang nasira ng kanyang hayop. Ang ibabayad niya ay ang pinakamainam na ani ng kanyang bukirin. Kapag may nagsiga, kumalat ang apoy at nakasunog ng mga inani o ng pananim ng iba, ito ay babayaran ng nagsiga. Kapag ang salapi o anumang ari-arian ng isang tao'y ipinagkatiwala sa kanyang kapwa at ang mga ito'y nawala sa bahay, pagbabayari ng doble ang kumuha kapag ito'y nahuli. Kung hindi naman, mahuli ang nagnakaw, ang pinagkatiwalaan ng panunumpain sa harapan ng Diyos, para patunayang wala siyang kinalaman sa pagkawala ng inihabilin sa kanya. Anumang usapin tungkol sa pang-aangkin ng nawawalang asno, baka, tupa, damit o anumang bagay ay dadalhin sa harapan ng Diyos. Ang mapatunayang nang-aangkin lamang ay magbabayad ng doble sa tunay na may-ari. Kung mamatay, mapinsala o inagaw ang isang asno, baka, tupa o anumang hayop na paalaga ngunit walang nakakita sa pangyayari, ang nag-aalaga ay manunumpa sa harapan ni Yahweh upang patunayan na wala siyang kinalaman sa pangyayari. Ito'y dapat paniwalaan ng may-ari at wala ng pananagutan ang tagapag-alaga. Ngunit kung ninakaw ang hayop, magbabayad ang tagapag-alaga. Kung ang hayop naman ay pinatay ng isang hayop na mabangis, ipapakita ng tagapag-alaga ang bahaging natira at wala siyang pananagutan. Kapag ang isang tao'y nanghiram ng isang hayop at ito'y namatay at o napinsala ng hindi nakikita ng may-ari, babayaran ito ng nanghiram. Ngunit kung naroon ng may-ari, hindi ito babayaran, lalo na kung inupahan ang upa ang magiging kabayaran. Kapag ang isang dalagang hindi pa nakatakdang ikasal ay inakit at sinibingan ng isang lalaki, siya ay makakasalan ng lalaking iyon at bibigyan ng kaukulang dote. Kung hindi pumayag ang ama na ipakasal ang babae, ibibigay na lang sa ama ang halagang katumbas ng dote. Ang mga mangkukulam ay dapat patayin. Sino mang makipagtalik sa hayop ay dapat patayin. Sino mang maghandog sa Diyos-Diyosan ay dapat patayin sapagkat kay Yahweh lamang dapat maghandog. Huwag ninyong aapihin ang mga dayuhan. Alalahanin ninyong naging dayuhan din kayo sa Ehipto. Huwag din ninyong aapihin ang mga balo at ang mga ulila. Kapag inapi ninyo sila at dumaing sa akin, tiyak na papakinggan ko sila. Dahil dito, kapuputan ko kayo at lilipulin sa mamagitan ng digmaan. Sa gayoy, mabubiyuda rin ang inyong asawa at mauulila ang inyong mga anak. Kapag nangutang sa inyo ang mga kababae ninyong mahihirap, huwag kayong hihingi ng tubo, tulad ng ginagawa ng mga nagpapatubo. Kapag may nagsangla sa inyo ng balabal, ibalik ninyo iyon sa kanya bago lumubog ang araw, sapagkat iyon lamang ang pambalot niya sa katawan, wala siyang kukumutin sa pagtulog. Kapag siya'y dumaing sa akin, papakinggan ko siya sapagkat ako'y mahabagin. Huwag ninyong lalapastanganin ang Diyos, nimumurahin ang mga pinuno ng inyong bayan. Huwag ninyong kakalimutang maghandog ng inaning butil, alak na mula sa katas ng ubas at langis sa takdang panahon. Ihahandog ninyo sa akin ang inyong mga panganay na lalaki. Ihahandog ninyo sa akin ang panganay ng inyong mga baka at tupa. Huwag ihihiwalay ng ina ang panganay nitong lalaki hanggang sa ikapitong araw mula sa kapanganakan,
Sa ikawalong araw, ihahandog siya sa akin. Kayo'y aking bayang pinili. Kaya huwag kayong kakain ng karne ng hayop na pinatay ng mabangis na hayop. Ipakain ninyo iyon sa mga aso. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay, anumang pahayag na walang katotohanan. Huwag kayong magsisinungaling para lamang tulungan ang isang taong may kasalanan. Huwag kayong makikiisa sa karamihan sa paggawa ng masama o sa paghanlang ng katarungan. Ngunit huwag rin ninyong kikilingan ang mahihirap dahil lang sa kanilang kalagayan. Kung makita ninyong nakawala ang baka o asno ng inyong kaaway, hulihin ninyo ito at idalhin sa may-ari. Kapag nakita ninyong nakabuwal ang asno ng inyong kaaway dahil sa bigat ng dala, tulungan ninyo ang may-ari upang ibangon ang hayop. Huwag ninyong pagkakaitan ng katarungan ang mahihirap. Huwag kayong magbibintang ng walang katotohanan. Huwag ninyong hahatulan ng kamatayan ng isang taong walang kasalanan. Paparusahan ko ang sinumang gagawa ng ganoon. Huwag kayong tatanggap ng suhol sapagkat suhol ay bumubulag sa tao sa katuwiran at ikinaapi naman ng mga walang sala. Huwag ninyong aapihin ang mga dayuhan. Naranasan na ninyo ang maging dayuhan sapagkat kayo man ay naging dayuhan din sa Ehipto. 6 na taon ninyong tatamnan ang inyong mga bukirin at 6 na taon ninyong aanihin ang bunga. Sa ikapitong taon, huwag ninyo itong tatamnan at huwag din ninyong aanihin ang anumang tutubo roon, bayaanan niyo iyon sa mga kapatid ninyong mahirap, at ang matira ay ipabaya na ninyo sa mga may ilap na hayop. Ganun din sa gagawin ninyo sa inyong mga ubasan sa taniman ng olibo. 6 na araw kayong magtatrabaho, ngunit sa ikapitong araw ay titigil na kayo sa paggawa upang makapahinga rin ang inyong mga baka, asno, alipin at mga manggagawang dayuhan. Pakinggan ninyong mabuti itong mga sinasabi ko sa inyo. Huwag kayong mananalangin sa mga Diyos-Diyosan, ni babanggitin man ang kanilang pangalan. Ipagpipista ninyo ako ng 3 beses sa isang taon. Ipagdiriwang ninyo ang pista ng tinapay na walang pampalasa, tulad ng sinabi ko sa inyo. 7 araw na huwag kayong kakain ng tinapay na may pampalasa. Ito'y gagawin ninyo sa takdang araw ng unang buwan, ang buwan ng pag-alis ninyo sa Ehipto. Walang haharap sa akin ng walang dalang hayop. Ipagdiriwang din ninyo ang pista ng pag-aani tuwing aanihin ninyo ang unang bunga ng inyong mga bukirin. At ipagdiriwang din ninyo ang pista ng mga tolda sa pagtatapos ng taon, sa pitasan ng ubas at ng mga bungang kahoy. 3 beses sa isang taon, lahat ng lalaki ay haharap sa Panginoong Yahweh. Huwag ninyong sasamahan ng tinapay na may pampalasa ang mga hayop na ihahandog ninyo sa akin, at huwag ninyong hahayaang matira sa kinabukasan ang taba ng mga hayop na handog ninyo sa pagpipista para sa akin. Dadalhin ninyo bilang handog na sa bahay ni Yahweh ang inyong Diyos ang mga pinakamainam na unang ani ng inyong mga bukirin. Huwag kayong maglalaga ng tupa o batang kambing na sa gatas ng sarili nitong ina. Magpapadala ako ng mga anghel na mangunguna sa inyo. Pangangalagaan niya kayo sa inyong paglalakbay at papatnubayan hanggang sa lupaing inihanda ko sa inyo. Papakinggan ninyo siya at susundin ang lahat ng sasabihin niya sa inyo. Huwag ninyo siyang susuwayin sapagkat lahat ng ginagawa ninyo sa pangalan ko, hindi niya kayo patatawarin kapag nagrebelde kayo sa kanya. Kung susundin ninyo siya at gagawin ninyo ang mga sinasabi ko, ipaglalaban ko kayo sa inyong mga kaaway. Pangungunahan kayo ng aking anghel patungo sa lupain ng mga Amoreo, Heteo, Pereseo, Kananeo, Hivita, Jebuseo at sila'y lilipulin ko. Huwag ninyong yuyukuran o sasambahin ang kanilang mga Diyos-Diyosan. Nitutularan ang kanilang ginagawa. Durugin ninyo ang kanilang mga Diyos-Diyosan pati mga haliging ginamit nila sa pagsamba. Akong si Yahweh ang siya lamang ninyong paglilingkuran. Pasasaganain ko kayo sa pagkain at inumin at ilalayo sa anumang karamdaman. Isa man sa mga babaeng Israelita ay walang makukunan o mababaog at bibigyan ko kayo ng mahabang buhay. Dahil sa gagawin ko, masisindak ang lahat ng haharap sa inyo.
Malilito ang mga bansang makakalaban ninyo at magtatakbuhan dahil sa takot. Habang kayo'y papalapit, guguluhin ko ang inyong mga kaaway at palalayasin ko ang mga Hivita, Kananeo at Hiteo sa kanilang lupain. Hindi ko muna sila paaalisin lahat sa loob ng 1 taon para hindi mapabayaan ang lupa at nang hindi dumami ang maiilap na hayop. Unti-unti ko silang paaalisin hanggang sa dumami ang inyong mga anak. Ang magiging hangganan ng inyong lupain ay mula sa dagat ng Pula hanggang sa dagat ng Mediteraneo at mula sa ilang hanggang sa ilog Euphrates. Ipapalupig ko sa inyo ang mga taga roon at sila'y inyong palalayasin. Huwag kayong makikipagtipan sa kanila o sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Huwag ninyo silang patitirahing kasama ninyo sa lupaing sasakupin ninyo at baka may kahit nila kayong magkasala sa akin. Kapag pinaglingkuran ninyo ang kanilang mga Diyos-Diyosan, iyon ang magiging simula ng inyong kapahamakan. Pagkatapos sinabi naman ni Yahweh kay Moises, umakyat ka rito sa bundok, isama mo sina Aaron, Nadab, Abiho at ang 70 sa mga pinuno ng Israel. Sumamba kayo sa lugar na malayo sa akin. Ikaw lamang ang makakalapit sa akin. Sabihin mo naman sa mga taong bayan na huwag aakyat sa bundok. Lahat ng iniutos ni Yahweh ay sinabi ni Moises sa mga Israelita, ang mga ito na may sabay-sabay na sumagot. Lahat ng iniuutos ni Yahweh ay susundin namin. Sinulat ni Moises ang lahat ng utos ni Yahweh. Kinabukasan maaga siyang nagtayo ng altar sa paanan ng bundok. Nagtayo rin siya ng 12 bato na kumakatawan sa 12 lipi ni Israel. Pagkatapos, inutusan niya ang ilang kabataang lalaki na magdala sa altar ng mga handog na susunugin. Sila rin ang inutusan niyang pumatay ng mga hayop na gagamitin bilang handog sa pakikipagkasundo kay Yahweh. Ang kalahati ng dugo ng pinatay na hayop ay inilalagay niya sa malalaking mangkok at ang kalahati ibinubuhos niya sa altar. Kinuha niya ang aklat ng tipan at binasa ng malakas. Sabay-sabay namang sumagot ang mga Israelita, susundin namin ang lahat ng utos ni Yahweh. Pagkatapos kinuha ni Moises ang mga mangkok ng dugo at winisikan ang mga tao. Sinabi niya, ang dugong ito ang siyang katibayang ng pakikipagtipang ginawa sa inyo ni Yahweh sa pagbibigay sa inyo ng mga sa kautosang ito. Umakyat nga sa bundok sina Moises, Aaron, Nadab, Abiho at ang 70 pinuno ng Israel. Dooy nakita nila ang Diyos ng Israel. Ang kanyang tuntungan ay parang bughaw na safiro at nakakasilaw na parang langit. Ngunit walang masamang nangyari sa kanila kahit makita nila ang Diyos. At sila'y kumain doon at uminom. Sinabi ni Yahweh kay Moises, umakyat ka rito at maghintay ka, at ibibigay ko sa iyo ang mga tapyas ng batong pinasusulatan ng mga kautusan at ng mga tagubilin. Sinulat ko ito upang maging tuntunging ituturo mo sa mga tao. Umakyat nga si Moises kasama ang lingkod niyang si Josue. Bago siya lumakad, sinabi niya sa mga pinuno ng Israel, hintayin ninyo kami rito. Isama ninyong maiiwan sina Aaron at Hur, sila ang inyong lalapitan sakaling magkaroon ng anumang usapin sa inyo. Umakyat si Moises sa bundok at ito'y natakpan ng ulap. Ang bundok ng Sinai ay nalukuban ng kaluwalhatian ni Yahweh. 6 na araw itong nabalot ng ulap. Nang ika-7 araw, si Moises ay tinawag ni Yahweh mula sa gitna ng ulap. Nakita rin ng mga Israelita ang kaluwalhatian ni Yahweh na parang nagniningas na apoy sa taluktok ng bundok. At unti-unti siyang natakpan ng ulap habang umaakyat, nanatili siya sa bundok sa loob ng 40 araw at gabi.